Likawan, Sir Richard. Hello, good afternoon. Yung first question ko ay para kay Miss Faye. Hi, Faye. Hello po. Good afternoon. Kasi napansin namin yung mga previous project mo, nalilinya ka doon sa mga partagula na from this year last yung playtime, yung madalas kayo doon sa side ng mga napapaaway. So, kumusta naman yung experience mo dito and anong klase ba yung nagbibigay mo dito? Anong if ever yung may away mo? Ayun na. Syempre, ngayon, I'm very excited and grateful na nabigyan ako ng chance na mapakita mo, ma-showcase ko yung talent ko sa pag-action. Kasi dream ko talaga yung action eh. Even before pa, nagka-training talaga ako ng action kahit wala pang na-offer sa akin. Para mapansin ako ng GMA. So, worth it naman. So, thank you GMA. Napansin ako, nabigyan ako ng pagkakataon. And syempre, excited ako. Grabe yung mga makakasama ko dito. Mga veteran actors sa pag-action. So, ayun, excited ako. Especially Sir Ronnie, makaka-eksena ko siya. And ayun na, maraming action yung character ko dito. Matapang si Georgina eh. Hit woman siya eh. So, sobrang excited ako na mapakita sa kanila yung kakaibang Faye Lorenzo na hindi lang siya pang sexy. Kaya rin niya maging ma-action. Action sexy. Ay, nakabigyan na kami na... So, pinaganda mo talaga yung role mo dito? Yes. Sobrang pinaghandaan ko siya kasi magagaling yung mga cast dito lahat eh. Tsaka sobrang excited ako every time na magka-taping pag may call time ako kasi lahat sobrang saya kasama. And ayun nga, enjoy eh. Na-enjoy namin yung bawat character na nabigay sa amin. So, I'm very happy talaga na nabigyan ako ng pagkakataon. Lalo na magagaling yung mga directors namin. So, ayun. At ito na, madalas makakasama mo si Miss Desiree, si Jay Manalo, and si Bruce. So, kumusta katrabaho sila? Madalas ko po kasing ka-eksena si Miss Desiree. So, nung una, medyo naiilang ako kasi parang yung face niya kapag naka-seryoso talaga, parang masungit. Di ba po? Kaya pero nung in-approach ko siya, grabe, ang sweet. Napaka-sweet po niya. Yun ang masasabi ko na parang, hala, ganito pala siya. So yun nga, nabait si ate. And si Bruce, naka-extend ako naman si Bruce before sa playtime. So hindi na rin naman kami nagkailangan. So okay lang. Masaya din the work. Actually lahat. Lahat kami dito, masasarap. Okay kami. Faye, pakiliwanag nga muna yung mga masarap na yun. Masarap na trabaho lahat. Ginawa ko kami pagkain. Baka naman kasi may nagpapakain, palagi nilalang may dalang food. Ay, masarap kasi yung pagkain. Yeah, always meron food. At patutunayan mo, Faye, talaga na, Faye, patutunayan mo dito na ikaw ang bida. Medyo komikaling na siya yung bida. Maraming salamat. Thanks, Faye. Yung next question ko kay Krisa. Kasi di ba, nag-start as recording artist, pero syempre, nagkaroon na rin ng mga dating mga acting projects. So, kumusta naman yung... Pwede ka ba mag-share paano ka nakapasok dito? Kasi first project na ito with GMA, right? Nagkaroon po ako ng project before, years ago. Tabi ka lang, sa GMA din po yun. Parang April... Holy Week Special. Holy Week Special. Pero ito po yung first teleserye na talagang prime time. And sa Viva po sabi lang po sa akin ng RM ko one day na ini-inquire ako. So parang na-feel good naman ako na wow, napapansin ako. Parang it really feels good. Kaya napapasalamat po ako ni Sir Dennis, kay Sir Erwin, sa lahat ng bumuo ng Batang Gilas kasi it's a big opportunity for me to learn more. And since you found love ko po talaga yung acting, excited po talaga ako matuto sa mga veterans and sa mga new actors na nakikilala ko po ngayon. At syempre, hindi, malaki din yung role mo dito. And so, kumusta makipagtrabaho sa mga Kapuso stars?
So far, very welcoming po sila. Talaga, sobra. Ang bilis pong makipag-connect sa kanilang lahat. So it's not hard to build rapport with yung mga ka-eksena ko po. Kahit po yung mga veteran actors po na nakakasama ko, hindi ko po na-feel na matataas sila. Ganun, super welcoming to talaga. So even the production team, very welcoming. So I love it here. May pwede ka ba ma-share na kahit sa eksena, yung mga nakausap mo, at least yun yun? Medyo marami na po kasi kaming nagawang eksena, but siguro ang pinaka-fresh po kasi sa memory ko was yung eksena po namin yesterday ba tayo nag-shoot? Yesterday, yun po yung pinaka-fresh sa akin. Medyo heavy yung scene, and syempre kasi since baguhan po akong actress talaga, hindi ko po talaga forte yung umiyak and magalit and all, pero because everyone's parang nafe-feel ko yung energy ng lahat, everyone's into it, and nagtatanong ako sa mga kasama ko, how do you prepare? Si Miss Eva and si Miss Lara Morena, yung nanay ko po dito, I asked them, how do you prepare for heavy scenes? And then they will share, gano'n. So parang ako, hindi po ganun kabilis matuto, pero I'm willing po talaga na matutunan siya gradually. And very patient po lahat sa akin, sa aming lahat. So, ayun, this is like a learning ground for me din po. Thank you, Felicia. Thank you po so much. Thank you. Maraming salamat. My question is for Jomar and Spencer. How does it feel to cross over from TikTok to mainstream TV, at pinangarap niyo ba talagang mag-artista noon? Yung transition talagang nakakagulat po talaga siya. Kasi wala po talaga akong experience pa sa mga ganito. And gulat akong binigay po sa akin yung Paano ba? binigay ko sa akin yung character ni Lala. So sabi ko, ay, nagustuhan ko siya agad. Kasi sa personal nga yung like ginagawa ko sa mga videos ko, nakikita ko talaga. So dito sa eksena namin, as Lala, sabi ko, ay, parang ako din to. Sabi ko, kaya hindi ako nahirapan talaga kung ano yung character ni Lala. Yes. So, good afternoon din po sa mga Itwen po. Siyempre transition din kasi kami ni Jomar, one-man team talaga kami yung cameraman, videographer, editor, and all, scriptwriter. And medyo na-culture shock po talaga kami. Ganito pala, daming tao, daming camera, tas as in, na-overwhelmed po kami talaga. Tapos maraming salamat din po kay Sir Dennis, kay Sir Erwin, sa mga direct, na sabi, sige, ito gawin nyo. Parang, sige na, bahala na kayo. Kaya nyo na yan. So, maraming salamat po sa tiwala. Opo. So medyo nasagot yung second question ko dapat. So, pero hindi. Sabihin lang po nga salamat. Kaya yung pangatlo na tanong. Yung curious ako kung ito ba yung first time na magkaroon ng offer or nag-attempt kayo mag-artista or bata pa lang na ina-imagine nyo na maging artista? Ako, nag-extra lang ako noon. Tapos, ayun po. Extra po ako. Tapos, ayun. Tapos ngayon po, grabe. Ngayon, mayaman ka na. Mayaman ka na. Grabe, legit talaga yung character dito. Sabi ko, ay, gagaling. Para masundan. Opo. Magaling. Ako po nung bata, as in, gusto ko talaga maging artista. Siguro mga 30, 40. Tapos, sinabi ko po sa mga friends ko, nag-overshare. Hindi, yun sa mga friends ko na, gusto ko maging artista yung reaction. Tinatawa lang sa mga. Ganun. Medyo malayo, taga-probinsya po kasi ako. So, medyo mahirap po yung mga ganun. So, kailangan mo pa-Manila. So, maraming salamat kasi noon, syempre bata pa lang ako, pinapangarap ko na maging artist. Yes. Any reaction dun sa sinabi kayo ni Mr. Roderick na natututo siya sa inyo? Kayo ano naman yung naituro niya? Actually, iconic na Roderick Pauladen po talaga. As in, super bait po siya nung first time na scene namin. Oh my God, hello po! But pinapanood lang namin siya, mga ganun-ganun po. Nga po tama po yung
po ni namin. So ayun po, nag-ask po kami na, tama po ba yung ginawa namin? Okay lang po ba yung gano'n? So, ayun, upload naman po kay Paco. So, Very supportive siya. Thank you very much and good luck. Thank you. Yan, kasi yung tagline ng show, di ba, barkada gulan na. Tama, di ba? So, ang question, naglagan daw, sino ang mahilig makipagbarkada gulan daw sa inyong lima? Sagot. Pag-away. Kasi iniisip ko pag sinabi mo na bardagulan, pwedeng kulitan o kaya pwedeng may pag-away. May pag-away? Sino? Hindi, makipagkulitan na. May pag-kulitan? Eh, si Antonio siyang pinakamataas ang energy sa amin siyang bunso. Pero mapa-away, siguro si Rahil. Kasi nagbo-boxing siya. So, iko-compete siya. Pero, coming from that, ano yung mga bonding moments na lagi yung ginagawa answer? Kasi syempre kayo lima yung madalas talaga na magkakaisa. Minsan may pag-games kami, kunwari, hulaan na isa't isa, ano iniisip natin. Intuition test, gano'n. Nakakatulong din po kasi yun sa eksena. Pag hindi ko namin i-anticipate kung ano po sabihin ng ka-eksena namin. So para yung ginagawa namin sa eksena. Mga mini-mini games, ano pa ba yun? Tsaka, kunyari, ang bagal kami, kunyari, ako muna maglilipin. Tapos, yun siya sa kupit. si Bruce. Diba? Tama. Hindi na nalilibyo kay Wimity. Bigyan siya kay Wimity. Siguro, ano yung natin? Wow, parang walang apat Ano yan sa akin, para sa akin, yung bonding pagka nagkikwento kami ng mga experiences namin. Halimbawa, experience namin ni Miguel sa Running Man, kikwento namin sa kanila. So sila, very naman sila. O na-confusion, talaga, ganun. So, doon parang yung kwentuhan, yun yung talaga nilook forward ko palagi kapag nasa tent kami, nasa standby area. Miguel and Bruce. Siguro para sa akin yung, kasi aminin ko, hindi talaga madali yung show namin. Mahirap siya emotionally and physically. So, yung pakiramdam na kasama namin yung isa't isa sa hardship, sa, kunyari sa, anong oras na, pagod na kami, pero meron kami kailangang gawin pang stunts and mga bigat na eksena. Tapos nandiyan kami para sa isa't isa, pinupush namin yung isa't isa. Tapos after ng taping, magiging successful yung scene na yun. Feeling ko yun yung nagpapatatag yung pagkakaibigan namin. Kasi after, kunyari sa susunod taping, uy bro, galing yung ginawa mo last taping. Kasi pinupush namin yung isa't isa. Hindi lang kami pang kalokohan, pero pang seryosong bagay yan kami para sa isa't isa. Hi, JB. Siguro, isa-summarize ko na lang yung sinabi nila kasi nasabi na lahat eh. Kung paano kami nag-bonding is sobrang komportable namin sa tent. Na minsan, ang mga pinag-uusapan namin, sobrang random, tapos biglang seryoso, tapos biglang for 2 hours di kami nag-uusap, tapos komportable lang kami. Tapos biglang si Antonio, random ulit. Sobrang kulit namin sa tent, minsan seryoso. Basta, pag magkakasama kami, masaya. Masaya kami pag magkakasama. And, yan, yung chemistry namin, nailabas naman si Steve. So, I'm excited na makita ng mga tao ko. And yeah, yun. Ito last question na lang. Pa-cute lang naman, naisip namin natin. Kung kayo ay parang leading lady ng Batang Malinis, no? Tapos, kayo rin yung mga leading man. Kanino kayo pinaka